10 mga pinaka hindi karaniwang palaruan na dapat mong makita. Ang mga playground ay hindi lamang basta mga lugar para maglaro. Ang iba sa kanila ay may kakaibang disenyo at tampok na nagbibigay ng unforgettable experience sa mga bata. Ang mga ganitong espasyo ay hindi lamang nagbibigay aliw kundi tumutulong din sa kanilang physical at mental development. Kung kaya't sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga natatanging playground. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Domino Park Playground, Brooklyn, New York, USA. Ang Domino Park Playground ay isa sa mga pinakakakaibang palaruan sa Brooklyn, New York. Matatagpuan ito sa dating Domino Sugar Refinery, isang lumang pabrika ng asukal. Binuksan ito noong June 10, 2018 kasabay ng pagbubukas ng buong Domino Park, isang pampublikong parke sa tabi ng East River sa lugar ng Williamsburg. Ang palaruan na ito ay kakaiba dahil ang disenyo nito ay base sa proseso ng paggawa ng asukal noon sa lumang pabrika. Ang Domino Park Playground ay dinisenyo ni Mark Regelman, isang artistang gumagawa ng mga public masterpiece. Ang buong tema ng palaruan ay tungkol sa pagproseso ng tubo ng asukal. May 3 bahagi ito. Ang una ay ang sugar cane cabin, isang maliit na bahay na gawa sa kahoy na kumakatawan sa hilaw na tubo ng asukal. Ang pangalawa ay ang Sweetwater Silo, isang matangkad na istruktura na may mga slide at tunnel na parang mga tubo ng pabrika. Ang pangatlo naman ay ang Sugar Cube Centrifuge, isang climbing structure kung saan pwedeng umakyat at maglaro ang mga bata. Ang disenyo ng bawat bahagi ay may kinalaman sa kung paano ginagawang asukal ang tubo noon sa pabrika. Kaugnay nito, isa sa mga dahilan kung bakit kakaiba ang palaruan na ito ay dahil maraming ginamit na materials ay mula mismo sa Domino Sugar Factory. Ang kahoy na ginamit sa istruktura ay galing sa mga lumang pader ng pabrika. Ang bakal na hawakan, valve wheels at iba pang metal na bahagi ay galing din sa lumang refinery. Kahit na modernong palaruan ito ay may makikita pa ring mga original designs at signage mula sa dating pabrika kaya may historical feel ang buong lugar. Bukod sa disenyo ay may iba't ibang tampok din ng Domino Park Playground na siguradong magugustuhan ng mga bata. Ang Sweetwater Silo ay may mga matataas na slide na mukhang mga tubo ng pabrika. Sa Sugar Cube Centrifuge ay may climbing nets na maaaring akyatin ng mga bata. Mayroon ding interactive play structures kung saan habang naglalaro ay natututo rin ang mga bata tungkol sa proseso ng paggawa ng asukal. Number 2. Adventure Playground, Berkeley, California, USA. Ang Adventure Playground ay isang natatanging palaruan na matatagpuan sa Berkeley Marina, California. Binuksan ito noong 1979 at isa ito sa pinakakakaibang palaruan sa buong United States. Ang konsepto ng palaruan na ito ay hango sa mga adventure playground sa Europe kung saan hinahayaan ng mga bata na maglaro gamit ang iba't ibang materials at kasangkapan. Sa halip na tradisyonal na mga laruan tulad ng swings at slides, dito ay may mga kahoy, pako, martilyo at pintura na maaaring gamitin ng mga bata para gumawa ng sarili nilang istruktura. Kaugnay pa nito sa Adventure Playground ay hinihikayat ang mga bata na maging creative. Maaari silang magtayo ng bahay-bahayan, magpinta, at gumawa ng iba't ibang likha gamit ang mga kahoy at iba pang materials. Mayroon ding zipline kung saan pwedeng sumakay at maramdaman ang kasiyahan ng paglipad sa ere. Ang mga istrukturang nakikita dito ay gawa mismo ng mga batang bumibisita sa palaruan. Bukod sa kasiyahan, natututo rin ang mga bata ng mga pangunahing kasanayan tulad ng paggamit ng martilyo at lagari, pati na rin ang pagiging responsable sa kanilang ginagawa. Natututo rin silang makipagtulungan sa iba dahil kadalasan ay nagtutulungan ang mga bata sa paggawa ng mas malalaking istruktura. Samantala, ang Adventure Playground ay para sa mga batang may edad 7 pataas. Ang mas batang bata ay maaari ring sumali basta may kasamang nakakatandang tagapagbantay. Sa palaruan na ito, ang kaligtasan ng mga bata ay napakahalaga, kaya may mga patakaran na kailangang sundin. Halimbawa, hindi pinapayagan ang pagsusuot ng tsinelas, sandals, crocs o clogs dahil maaaring may mga pako o matutulis na bagay sa paligid. Mas mainam na magsuot ng saradong sapatos tulad ng rubber shoes. Gayun din, ang palaruan ay libre para sa mga individual at pamilya. Ngunit kung may kasamang grupo ng 5 bata o higit pa ay kinakailangang magpareserba at magbayad ng maliit na halaga.
Bukas ito tuwing Sabado at Linggo mula 11 AM hanggang 4 PM. Lahat ng bisita ay kailangang pumirma ng waiver bago pumasok sa palaruan. Pero bakit nga ba natatangi ang Adventure Playground? Ito ay sapagkat isa ito sa ilang natitirang adventure playground sa United States. Number 3. Watkins Regional Park, Upper Marlboro, Maryland, USA. Ang Watkins Regional Park ay isang malaking parke na matatagpuan sa Upper Marlboro, Maryland. Mayroon itong lawak na mahigit 800 hectares at isa sa mga paboritong puntahan ng mga pamilya. Isa sa pinakakakaibang bahagi ng parke ay ang palaruan na may temang Wizard of Oz. Binuksan ito noong July 2015 at dinisenyo para magmukhang bahagi ng sikat na kwento ni L. Frank Baum na The Wonderful Wizard of Oz. Kapag pumasok ka sa palaruan ay parang naglakbay ka papunta sa lupain ng Oz. May makikita kang bahagi na ginaya mula sa bahay ni na Auntie M at Uncle Henry sa Kansas, ang Poppy Field at ang Emerald City. Mayroon ding hot air balloon na sumisimbolo sa pagtatangkang umuwi ni Dorothy. Maraming bata ang natutuwa sa mga kakaibang istruktura sa palaruan. Isa sa pinakapaborito ay ang slide na hugis sapatos ni Dorothy na tinatawag na Ruby Slippers. Makikita rin dito ang Munchkin Land, ang bahay ni Toto at iba pang lugar mula sa kwento. Ang buong palaruan ay may makulay at malambot na sahig kaya ligtas ito para sa mga bata. Ang disenyo naman nito ay puno ng makukulay na bulaklak, bahaghari at iba pang mga detalye na nagpapaganda sa lugar. Bukod sa palaruan ay marami pang ibang maaaring gawin sa Watkins Regional Park. Mayroon itong Chesapeake Carousel, isang lumang carousel na inayos at muling pinaganda. Mayroon ding miniature train ride, mini golf at malalawak na picnic areas na pwedeng gamitin ng mga pamilya. Para sa mga mahilig sa kalikasan, may mga hiking trails na maaaring lakaran, pati na rin isang aviary kung saan makakakita ka ng iba't ibang ibon. Mayroon ding Old Maryland Farm kung saan maaaring makita ng mga bata ang mga hayop at matuto tungkol sa pagsasaka. At kung gusto mo namang magpalipas ng gabi sa parke, may camping sites dito. 30 na individual campsite at 3 group sites na maaring rentahan. Bukas ang mga ito mula March 1 hanggang November 15. Meron ding shower at palikuran para sa mga bisita. Number 4. Takinosuzuran Hillside Park, Sapporo, Japan. Ang Takinosuzuran Hillside Park ay isang malaking parke sa Sapporo, Japan. Ito lang ang national park sa Hokkaido at may lawak na 400 hectares. Kilala ito bilang isa sa pinakanatatanging playground sa mundo dahil sa dami ng laruan at aktibidad na pwedeng gawin dito. Ang parke ay nagbabago depende sa panahon. Tuwing tag-init, maraming bulaklak at espasyo para sa laro. Tuwing taglamig naman ay nagiging Takino Snow World ito kung saan pwedeng mag-ski at mag-slide sa yelo. Samantala ang parke ay may 4 na bahagi at bawat isa ay may kanya-kanyang attractions. Ang Country Garden ay puno ng makukulay na bulaklak. Sa buwan ng May ay namumulaklak ang mga tulip. Maraming pumupunta dito para magpahinga at kumuha ng litrato. Bukod dito, ang Kodomo no Tani o lambak ng mga bata naman ay isang malaking palaruan. Dito makikita ang Nijinosu Dome o Rainbow Nest Dome, isang malawak na interior playground na gawa sa net. Kahit umuulan ay pwedeng maglaro ang mga bata dito. Mayroon ding Takino no Mori Zone o Takino Forest Zone. Dito ay makikita ang mahahabang slides na dumadaan sa gubat. May mga trail din kung saan pwedeng maglakad-lakad at mag-explore ng kalikasan. Ang Keiryu Zone naman ay nasa tabi ng ilog. Dito matatagpuan ang 3 talon kabilang ang Ashiribetsu Falls na may taas na 26 meters. Isa ito sa pinakamagandang talon sa Japan, lalo na tuwing taglagas dahil sa mapupulang dahon ng mga puno. Tuwing April hanggang October ay maraming aktibidad ang pwedeng gawin sa parke. Bukod sa pagtingin sa bulaklak, pwede ring magbisikleta, maglakad-lakad at magpiknik. Maraming bata ang naglalaro sa playground at mga slides. Meron ding mga workshops at events para sa buong pamilya. Kapag December hanggang March ay nagiging Takino Snow World ang park. Pwedeng mag-ski, mag-slide sa snow at maglaro ng snowball fights. May 250 meters ski slope para sa mga baguhan at bata. Mayroon ding snow tubing area kung saan pwedeng gumamit ng inflatable tubes para dumulas pababa sa yelo. Kompleto din ng mga facilities sa park. May mga restaurant at kainan na nag-aalok ng iba't ibang pagkain. Number 5. Lions Park Playscape, Greensboro, Alabama, USA. Ang Lions Park Playscape ay isang kakaibang palaruan na matatagpuan sa Greensboro, Alabama.
Ito ay idinisenyo ng mga estudyante mula sa Rural Studio ng Auburn University at natapos noong 2011. Ang proyekto ay bahagi ng pagsasaayos ng Lions Park, isang pampublikong lugar na ginagamit ng mga tao sa komunidad. Ang palaruan ay hindi tulad ng karaniwang playground dahil gawa ito sa halos 2,000 na recycled steel drums. Ang mga drum na ito ay dating ginamit sa pagtransport ng mint oil at muling ginamit upang gawing ligtas at masayang laruan para sa mga bata. Ang disenyo ng Lions Park Playscape ay parang isang maze. Ang mga bata ay maaaring tumakbo, magtago, umakyat at lumusot sa iba't ibang bahagi ng palaruan. Hindi lang ito basta isang lugar para maglaro, kundi isa rin itong paraan para mahikayat ang mga bata na gamitin ang kanilang imagination at kakayahan sa paglutas ng mga simpleng hamon sa paligid nila. May mga sound tubes at sensory rooms sa loob ng maze upang magbigay ng dagdag na kasiyahan at karanasan para sa mga naglalaro. Dahil sa init ng araw ay naglagay din ng canopy o takip sa itaas ng palaruan. Gawa rin ito sa mga steel drum at may ilang butas upang makasilip ang mga bata sa langit habang naglalaro. Maliban sa proteksyon sa araw, nakadagdag din ito sa kakaibang disenyo ng palaruan. Ang buong lugar ay dinisenyo upang maging ligtas, matibay at kapaki-pakinabang para sa lahat ng bata. Maliban dito, ang proyekto ay bahagi ng mas malaking pagsaayos ng Lions Park na sinimulan noong 2004. Bukod sa palaruan, nagkaroon din ng bagong baseball at softball fields, bagong banyo at skate park sa loob ng parke. Ang layunin nito ay gawing mas maganda at kapaki-pakinabang ang park para sa mga pamilya at iba pang residente ng Greensboro. Dagdag pa rito, isa sa pinakamagandang bagay tungkol sa Lions Park Playscape ay ang paggamit ng recycled materials. Sa halip na itapon ang mga lumang steel drum, ay ginamit ito sa isang malikhaing paraan upang makagawa ng isang playground. Number 6. Maggie Daley Park, Chicago, Illinois, USA. Ang Maggie Daley Park ay isang malaking public park sa Chicago, Illinois. Matatagpuan ito sa hilagang silangang bahagi ng Grand Park malapit sa Lake Michigan. May lawak itong umaabot sa 20 hectares at isa ito sa mga pinakakakaibang playground sa mundo. Pinangalanan ito kay Maggie Daley, ang yumaong First Lady ng Chicago. Binuksan ang park noong December 13, 2014. Ang park ay dinisenyo ng kilalang landscape architect na si Michael Van Valkenburg. Samantala, isa sa mga pinakasikat na bahagi ng park ay ang Play Garden. Ito ay isang malaking lugar para sa mga batang may edad 12 pababa. Maraming ring laruan at kakaibang structures sa lugar na ito. May iba't ibang bahagi ang Play Garden at bawat isa ay may sariling theme at activities. Gayun din naman ang The Sea ay para sa mga batang 5 hanggang 12 years old. Dito makikita ang isang malaking barko na may hagdan, net at iba't ibang daanan. Pwedeng umakyat, lumusot at maglaro ang mga bata dito. Ang The Watering Hole ay para naman sa mga batang 2 hanggang 5 taong gulang. Dito makikita ang mga hugis hayop na laruan at isang maliit na fountain na nagbibigay ng tubig na tila bumubulwak mula sa lupa. Dagdag pa rito, ang The Harbor ay isa pang lugar para sa mga batang 2 hanggang 5 years old. May boardwalk at 3 maliit din na barko na pwedeng akyatin at paglaruan. Mayroon ding mga halaman at wooden chairs na nagbibigay ng natural na ganda sa lugar. Ang Enchanted Forest naman ay isang bahagi na para sa lahat ng edad. May makikitid na daanan na may mga arch na gawa sa kahoy. Mayroon ding umiikot na bato at isang mirror maze na tinatawag na kaleidoscope. Bukod pa rito, ang Wave Lawn naman ay isang malawak na green meadow na may maliliit na bundok-bundok. Pwedeng tumakbo, maglaro o humiga dito ang mga bata at matatanda. Isa rin ito sa mga paboritong lugar para mag-relax at mag-picnic. Ngunit bukod sa Play Garden, ay marami pang iba na maaaring gawin sa Maggie Daley Park. Mayroon itong ice skating ribbon na isang quarter-mile skating rink kung saan pwedeng mag-skating tuwing taglamig. Mayroon ding rock climbing walls para sa mga gustong subukan ng pag-akyat sa pader. Para naman sa mga mahilig sa sports ay may tennis at pickleball courts dito. Number 7. Terra Nova Adventure Park, Richmond, British Columbia, Canada. Ang Terra Nova Adventure Park ay isang natatanging palaruan na matatagpuan sa Richmond, British Columbia, Canada. Ito ay bahagi ng Terra Nova Rural Park na isang malawak na 63 hectares na lugar na may magagandang tanawin, mga sakahan at garden. Ang palaruan ay hindi katulad ng mga karaniwang playground dahil dinisenyo ito upang hikayatin ng mga bata na gumalaw, maglaro at makipag-ugnayan sa kalikasan. Dahil sa kakaibang disenyo at gamit nito ay kinilala ito bilang isa sa pinaka-unique na playground sa buong mundo.
Samantala, ang paggawa ng Terra Nova Adventure Park ay hindi lang galing sa mga eksperto kundi sa tulong din ng mismong mga bata. May grupo ng mga matatanda at mga batang estudyante na tumulong sa paggawa ng disenyo. Gumamit sila ng mga guhit, larawan at models para ipakita ang gusto nilang laruan. Dahil dito ay naging angkop at masaya ang buong lugar para sa mga bata. Ang tema ng palaruan ay umiikot naman sa imaginasyon, galaw taas tanawin at natural na materyales. Gayun din naman, ang palaruan ay may dalawang bahagi. Ang una ay ang homestead na dating tirahan ng isang pamilya sa sakahan. Dito matatagpuan ang 10-meter tower na may spiral slide na gawa sa bakal. Mayroon ding log jam na isang structure na gawa sa mga troso kung saan pwedeng umakyat at maglaro ang mga bata. May aerial rope walkway din na may 9 challenges sa pag-akyat. May bahagi rin dito na tinatawag na spinnery kung saan maaring magpaikot-ikot ang mga bata. May water toy at buhangin din dito na may farm theme, kaya tiyak na magugustuhan ito ng mga bata. Ang pangalawang bahagi naman ay ang paddock na dating tirahan ng mga kabayo. Ito ay mas malawak na space para sa paglalaro. Meron ditong malalaking tandem ziplines para sa mga bata at matanda na gustong sumubok ng adventure. May higanteng swing, maze sa parang, at isang paikot na slide pababa sa burol. Number 8. Geometry Playground Traveling Exhibit. Ang Geometry Playground ay isang kakaibang palaruan na dinadala sa iba't ibang lugar. Ginawa ito ng Exploratorium sa San Francisco para matulungan ang mga tao na mas maintindihan ang geometry sa pamamagitan ng paglalaro. Hindi ito tulad ng ordinaryong palaruan dahil dito ay pwedeng maglakad, umakyat at gumalaw habang natututo tungkol sa mga shapes at space. Malaki rin ang exhibit na ito na umaabot sa 4,500 hanggang 5,500 square feet at may mga structures na 12 feet ang taas. Samantala, isa sa mga pinakakapansin-pansing bahagi ng Geometry Playground ay ang gyroid. Ito ay isang malaking structure na may mga paikot-ikot at makinis na tunnel. Ang mga bisita ay maaaring pumasok, gumapang at lumusot sa loob nito. Dahil sa kakaibang hugis nito ay mararamdaman ng mga bisita kung paano nagbabago ang space habang gumagalaw sila sa loob. Ang disenyo nito ay hindi lang para sa laro kundi para ipakita rin kung paano gumagana ang mga geometric shapes sa totoong buhay. Karagdagan pa dito, ang isa pang feature ng palaruan ay ang Stack of Stars. Ito ay isang climbing structure na gawa sa mga connected stars. Ang hugis ng mga bituin ay tinatawag na stellated rhombic dodecahedrons na isang klase ng 3-dimensional na anyo. Dito ay maaring umakyat at mag-explore ang mga bisita habang natututo tungkol sa iba't ibang hugis at paano sila nagkakabit-kabit. Dahil sa matibay at maayos na disenyo, ay ligtas itong akyatin ng mga bata at matatanda. Bukod sa malalaking structures ay maraming small activities na pwedeng subukan. Isa rito ang Geometron kung saan maaaring maglagay ng iba't ibang hugis sa loob ng isang triangle upang makabuo ng kakaibang mga pattern. Mayroon ding anamorphic bench na isang upuan na may bilog na salamin na nagpapakita ng iba't ibang epekto sa imahe depende sa kung paano ito tinitingnan. Ang distorted mirror naman ay isang salamin na nagpapakita ng mga kakaibang refleksyon at ipinapakita nito kung paano maaaring baguhin ng geometry ang paraan ng ating pagtingin sa mundo. Sa katunayan, ang exhibit na ito ay ginawa sa tulong ng iba't ibang museum tulad ng Science Museum of Minnesota, Brooklyn Children's Museum, Science Center Ithaca at Science Works Ashland. Pinunduhan ito ng National Science Foundation upang bigyan ng mga tao ng kakaibang paraan ng pag-aaral ng geometry. Dahil dinadala ito sa iba't ibang lugar, ay mas maraming tao ang nagkakaroon ng pagkakataon na makita at maranasan ito. Number 9. Nishirokugo Park, Tokyo, Japan. Ang Nishirokugo Park o mas kilala bilang Tire Park ay isang kakaibang palaruan sa Tokyo, Japan. Matatagpuan ito sa 1601 Nishirokugo, Ota City, Tokyo, 134-0056, Japan. Ang buong palaruan ay gawa halos lahat sa mga lumang gulong na galing sa iba't ibang pabrika sa Japan. Mayroon itong 40,000 square feet na lawak at tinatayang mahigit 3,000 na gulong ang ginamit para mabuo ito. Samantala, isa sa unang mapapansin sa park ay ang malaking rebulto ni Godzilla na gawa sa patong-patong na gulong. Napakataas nito at may mahabang buntot na 66 feet ang haba.
Ang kanyang mga kamay at muka ay ginawang detalyado gamit ang iba't ibang laki ng gulong. Isa rin ito sa mga paboritong lugar sa park dahil marami ang kumukuha ng pictures rito. Hindi lang bata ang natutuwa sa rebultong ito, kundi pati na rin ang mga matatanda at turista na bumibisita sa lugar. Bukod sa rebulto ni Godzilla, ay marami pang ibang structures na gawa sa gulong sa loob ng park. Mayroong rocket na may 16 na patong ng gulong, isang malaking robot na gawa rin sa gulong, at malalaking swing na nakasabit sa matataas na bakal. Mayroon ding makukulay na jungle gym kung saan maaring umakyat, maglaro, at mag-explore ang mga bata. Isa sa mga pinakasikat na bahagi ng park ay ang malaking slide kung saan maaaring gumamit ng gulong bilang sled upang dumulas pababa. Gayun din naman ang lupa ng palaruan ay natatakpan ng buhangin, kaya ligtas para sa mga bata na tumakbo, maglaro at gumulong-gulong. Ang mga upuan at ventilated areas sa paligid ay gawa rin sa mga gulong, kaya kahit saan ka tumingin ay makikita mo ang kakaibang disenyo ng park. Dahil gawa sa recycled materials ang halos lahat ng bagay dito ay nagiging environment friendly ang lugar na ito at magandang halimbawa ng creative recycling. Sa katunayan ay isa rin itong lugar kung saan hindi lang bata ang nag-e-enjoy. Madalas puntahan ito ng mga matatanda upang magpahinga at panoorin ng kanilang mga apo habang naglalaro. Bukas ang park 24 hours araw-araw at libre ang entrance, kaya kahit anong oras ay maaaring bumisita dito. Number 10. Parque Gulliver, Valencia, Spain. Ang Parque Gulliver ay isang kakaibang palaruan na matatagpuan sa Valencia, Spain. Ang pinakasikat na bahagi nito ay ang higanteng estatwa ni Gulliver na isang karakter mula sa librong Gulliver's Travels ni Jonathan Swift. Ang estatwang ito ay may haba na halos 70 meters at taas na 9 meters. Nakatihaya ito sa lupa at parang sa kwento kung saan siya ay tinalian ng maliliit na Lilliputians. Dahil dito, ang mga bata at matatanda ay pwedeng umakyat, dumaan sa mga hagdan at dumulas sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na ginawang mga slide at ramp. Binuksan ng park noong December 29, 1990. Ang nagdisenyo nito ay sina Rafael Rivera, Manolo Martin at Cento Llobel. Ang idea nila ay gumawa ng kakaibang palaruan kung saan pwedeng gumalaw ang mga bata sa isang malaking structure sa halip na maglaro sa mga hiwalay na laruan. Ang buong katawan ni Gulliver ay may mga daanan, hagdan at malalawak na slide na nagbibigay ng kakaibang saya sa mga bumibisita. Samantala, ang ulo ni Gulliver ay may mga hagdan kung saan pwedeng umakyat ang mga bata. Ang kanyang buhok ay ginawang slide at ang kanyang mga damit ay may malalawak na ramp na pwedeng lakaran o daanan ng mga bata. Ginawa ang palaruan na ligtas para sa mga bata, kaya malambot ang ginamit na materyales. Pero kapag tag-init ay umiinit din ang mga slide, kaya mas mabuting magsuot ng mahabang pantalon ang mga bata para hindi masunog ang balat nila. Gayun din naman ang Parque Gulliver ay matatagpuan sa Jardí del Turia na isang malawak na park sa gitna ng Valencia. Dati itong ilog ng Turia, pero pagkatapos ng matinding pagbaha noong 1957 ay inilipat ang daloy ng ilog at ginawang isang malaking public park ang lugar. Sa ngayon ay maraming puno, damuhan at iba't ibang facilities para sa mga gustong maglibang, maglaro o mag-exercise.